Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig. Nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sinong tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po bang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinagpaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama, hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may ihahalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Ihalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaw kang manok, makaitlo mo akong itatatwa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Katulad po nung nasabi ko sa sermon ko noong nakaraang linggo, mayroong mga detalye sa Biblia na kung minsan din natin napapansin, inisip natin di ganong mahalaga, lalong-lalo na kung simple at maliit na detalye lamang. Pero kung pagninilayan po natin mabuti ay marirealize natin na malalim ang gusto nitong sabihin sa ating kahulugan. Katulad na lamang po ngayon ng isang bersikulo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan na ating napakinggan, na nagsasabi sa huli ng "It was night," gabi noon. Makahulugan po ito sapagkat ang tinutukoy nito ay hindi lamang oras, which by the way ay bahagi ng pinakamadalim na oras nung pagkakataong ngayon. More than this, ito'y pakahulugan din sa pinakamalagim na yugto sa kasaysayan ng tao sapagkat ito ay tumutukoy na, tumutumbok na sa magiging kamatayan ng nagkatawang taong Diyos na si Kristo, which unfortunately involved His disciples, ang kanyang mga disipula. Yes, ang pagkamatay ni Jesus ay nagsimula sa piling ng kanyang mga alagad. Hindi galing muna sa labas, kundi galing muna sa kanyang circle of friends, sa loob niya, sa mundong ginagalawa niya. Sa piling ng mga alagad, una siyang pinahirapan, una siyang sinaktan, una siyang pinako, una siyang nagpasa ng krus, una siyang sinibat, una siyang namatay. Sa piling ni Judas na sa kabila ng pakikisama at pagmamahal na binigay niya ay pinagkanulo siya, sa piling ni Pedro na hindi lang makaisa kundi makatatlong beses na itatatwa siya, sa piling ng mga alagad niya na iniwan siya. Kaya nga yung pagsasabi dito ng verse 30 ni St. John, gabi noon, ito'y nagpapakahulugan sa napakalungkot na sitwasyon na yon. Gayunpaman, meron ding isang detalye dito na paulit-ulit namang sinabi
4 times or 5 times yata sa loob lamang ng 2 verses na magpo-provide ng twist sa napakalungkot na verse 30 na pinagnilayan natin. At ito po ay yung tungkol sa karangalan o kadakilaan ng Diyos, the glory of God. And I quote, "Ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag ng karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang mag-ahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad." In other words, sa gitna ng napakapangit na sitwasyong ito sa verse 30, mahayag naman ang kadakilaan, ang karangalan ng Diyos. And true enough, bakit? Kasi dito rin sa sipi na ito, kung sa saan nandoon ang verse 30, gabi noon para i-describe ang isang napakapangit na sitwasyon. Dito naman mas nahayag ang kadakilaan o karangalan ng Panginoon. Halimbawa, ang kadakilaan o karangalan ng pagmamahal ni Kristo. Notice that, pinagsawsaw niya si Judas. Yes, ito yung signal kung sinong magkakanulo sa kanya, pero pwede namang gawin ni Jesus iyon na isignal kung sino magkakanulo sa kanya sa ibang paraan. Hindi sa paraan ganito kasi ang paraan ng pagkasawsaw ng tinapay para sa isang tao ay pagpaparamdam ng pagmamahal, pagpapakita na ikaw para sa akin ay espesyal. In other words, sa puntong ito, sa kabila ng gagawin ni Judas kay Kristo, kahit sa huling pagkakataon, sa puntong ito, pinapakita pa rin ng Panginoon kay Judas ang pagmamahal niya. Na para bang sinasabi ni Jesus kay Judas, sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin kita. Again, notice that, sinabi din niya kay Pedro sa sipi ng Bibliang ito, na hindi ka makasusunod sa akin ngayon, pero pagkatapos makasusunod ka rin. Which also indicates yung tsansa na ibibigay niya kay Pedro sa kabila ng gagawing nitong major na pagkakamali kay Kristo. Again, notice that, dito rin sa siping ito, kung saan may verse 30 na gabi noon para i-describe ang sa napakapangit na sitwasyon. Tinawag ni Kristo ang kanyang mga alagad for the very first time. At ito lang ang pagkakataong gagawin niya ito. Tinawag niya ang kanyang mga alagad, mga anak. Diba? At higit sa lahat, dito rin lumutang ang, hindi ko sabing excitement pero yung willingness ni Jesus na gawin, ganapin ang kalooban ng Diyos ang siya ipako, matay sa krus upang iligtas ang sanlibutan. Sapagkat sa kabila, sigurado, ng lungkot niya at takot niya sa pagkakataong ito ay mas pinangingibabaw niya ang kanyang saya, ang kanyang kapayapaan, na ganapin ang kalooban ng Ama. So, kahit na napakapangit ang sitwasyon, God's mercy rises above the occasion. Yun yung ipinapakita ng tagpong ito sa atin ngayon. Parang yung kasabihan sa Ingles na the darkest nights produce the brightest stars. Sa gabing napakadilim, dun lumulutang, dun mo mas makikita ang mga pinakamaningning na bituin. Ganun po sana ang mangyari sa atin. Lalo pat ngayong papahirap, papadilim pa rin ang sitwasyon natin. Dala ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Sabi ko nga po, katulad nung driver ng Egypt, of Valenzuela na hindi lang nagsakay ng estudyanteng walang pambayad, nagpabaon pa. At tulad nung pasahero na nagbigay ng sobrang pamasahe, kahit kaunti lang sa driver ng jeep na sinakyan niya, maging mga parang makabagong simon na taga-Serene nawa tayo sa ating Panginoon sa katauhan ng ating mga kapwa Pilipino na mas nangangailangan ng tulong. Mas mahirap ang kalagayan kaysa sa atin ngayon. Ngayon, kung hindi po natin magagawa ito na magbigay ng liwanag sa nagdidilim ng mundong ito, wag na po sana tayo mag-contribute pa sa mas lalong pagdilim nito. Katulad na lamang nung nabalitaan natin na driver ng van yata yun na matapos magpakarga sa gasolinahan ng worth more than 5,000 plus yata ng diesel o gasolina. Abay, marurot na, hindi nagbayad. Sinong mananagot o pagagalitan diyan kundi yung pampatentan? Katulad na lamang din ng ibang mga may-ari ng gasolinahan na allegedly nagtaas agad ng presyo ng produkto nila, gayong ang mga unang sinerve nila ay mga stock pa rin naman daw nila. Allegedly. Katulad din ng patuloy na mga nagpapa 5-6 ngayon sa kabila ng hirap ng buhay. Katulad din nung nabalita rin yun na rider na kumuha ng cellphone ng isang siklistang binunggo ng isang rider.
Madilim na mas padidilimin mo pa. Hirap na mas pinahihirap mo pa. Nakadapa na isusubsub mo pa. Ay, naku naman, mananagot tayo sa Diyos pag ganyan. Sapagkat kung papaanong may gantimpala ang tumutulong sa mga mas nangangailangan, siguradong may kaparusahan. Hindi lang sa mga hindi tumutulong, kundi yung hindi na tumutulong ay mas lalo pang nagpapahirap sa mga mas hirap na sa ating lipunan. Mga kapatid, kung papaano pong hindi dapat na maging dahilan ng kahirapan na ating naranasan para hindi na tayo tumulong sa mga nangailangan, hindi rin po dahilan ang kahirapan na ating naranasan para gumawa na rin po tayo ng masama sa ating kapwa. Hindi po yan ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon bilang mga Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, tayo ay liwanag ng sanlibutan ito. At wala pong oras na dapat nating mas pinasisinag ang ating liwanag, kundi kung kailan napakadilim. Sapagkat ito rin naman ang siyang magsasalba sa atin pare-pareho sa dilim na ating naranasan. Hindi yung mas lalo pang pagpapadilim ng sitwasyon, kundi yung pasinagi natin sa ating buhay ang liwanag, kaningningan ng Panginoon. Kaya nga, we conquer evil with good. Sapagkat kapag ang pinairal natin ang liwanag natin, ang liwanag ni Kristo nasa atin, doon mas malalampasan natin ang kadilimang naranasan natin. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang sapagkat samo mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, tulungan mo kung wag nang makadagdag sa dilim na naranasan ng iba, lalong-lalo na sa dilim na naranasan na ng mga taong sa akin ay mahalaga. Tulungan mo kong mas pairalin ang pagiging Kristiyano ko, ang kabutihan sa loob ko. Huwag kong gantihan ng masama, ng panibagong masama. Huwag kong manikis ng aking kapwa. Tulungan mo po ako na magliwanag. Tulungan mo rin akong maging masaya. Tulungan mo rin po ako maging payapa sa gitna ng mga kalungkutan at takot na aking naranasan. Mayroong magandang mangyayari sa akin. Mayroong Higit pa sa inasahan. magandang mangyayari Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, kung pero magiging maayos din ang lahat. Huwag kang padala sa sitwasyon. Mayroong Huwag kang pahatak sa diablo. Rise above the occasion. sa'yo. Hayaan mong iahon ka ng Panginoon sa isang pangit na sitwasyon. Lapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa una-una, ngayon magpakailanman, sa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.